Pangarap mo rin ba yung magkaroon ng sariling bahay o kaya yung bagong-bagong kotse? Yung tipong nai-imagine mo na ang future mo kasama yan. Pero, teka, bakit parang laging hanggang pangarap na lang? Parang laging may pumipigil, diba? Kasi ito yung reality, di ba? Nag-a-apply ka ng loan, feeling mo kumpleto na lahat ng requirements. Tapos, pagdating ng text or email, denied. Ang sakit, nakaka-frustrate, lalo na kung paulit-ulit nang nangyayari. So ano ba talaga ang kulang? Well, may isang malaking sikreto dyan na baka hindi mo pa alam. Okay, makinig ka. Ang sikretong yan ay ang iyong credit score. Ano to? Isipin mo na lang to na parang financial reputation mo. Oo, reputasyon. Isa siyang 3-digit number na nagsasabi sa mga bangko kung gaano ka ba talaga ka-trustworthy pagdating sa pagbabayad ng utang. Parang sa mga kaibigan mo lang, di ba? Kung palagi kang on-time magbayad, mas malaki ang tiwala nila sa'yo. Ganun na ganun din to. Dito sa Pilipinas, yung range ng credit score ay usually from 300 to 850. At yung rule of thumb dito, napakasimple lang. The higher, the better. Mas mataas yung numero, mas maganda ang tingin sa'yo ng mga bangko, mas pinagkakatiwalaan ka nila. So bakit ba natin pinag-uusapan to? Bakit napaka-importante ng score na to? Kasi ito yung susi mo, ito yung susi para ma-unlock yung mga malalaking financial opportunities sa buhay mo. Ito mismo ang magbubukas ng maraming pinto para sa'yo. Tingnan mo to. Una, syempre, mas mataas ang chance na ma-approve yung loan mo. Pangalawa, at ito yung game changer, pwede kang makuha ng lower interest rates. Yes, you heard that right. Kung excellent ang score mo, may power kang i-negotiate yan sa car loan o housing loan mo. Pangatlo, mas malalaking credit limits. At heto pa, may mga kumpanya na lalo na sa BPO industry na chine-check din to. Kasi ayaw nila ng empleyadong financially stressed. So hindi lang pangarap mong bahay ang nakasalay dito, pati na rin ang karir mo. Okay, so paano ba kino-compute itong score na to? Para siyang laro at may 5 rules of the game na kailangan mong tandaan. Kapag na-master mo itong 5, promise mas madali mo nang mapapataas ang score mo. Unang-una, at ito yung may pinakamalaking bigat sa lahat, ang payment history mo. Simple lang to, nagbabayad ka ba on time? Kahit isang beses ka lang maliit, may epekto na yan. So ang golden rule, laging magbayad on or before the due date. Kahit yung minimum payment muna, ang importante on time ka. Pangalawa, credit utilization. Ito naman yung kung gaano kalaki ng credit limit mo ang ginagamit mo. Kung lagi mong sagad yung credit card mo, maxed out, red flag yan sa mga bangko. Ang ideal, manatili ka sa below 30% ng limit mo. Halimbawa, kung 100,000 pesos ang limit mo, i-maintain mo lang yung balance mo na wag lalagpas ng 30,000. Pangatlo, length of credit history. Gaano ka nakatagal may credit card o loan? Kasi the longer, the better. Nagpapakita to ng experience at tiwala ng bangko sa'yo over time. Kaya ito ang isang pro tip, wag na wag mong ipapaklose yung pinakamatanda mong credit card. Kahit hindi mo na masyadong ginagamit, itago mo lang yan. Malaking bawas points kapag sinara mo yun. Pang-apat, yung tinatawag na credit mix. Gusto kasing makita ng mga bangko na kaya mong i-handle yung iba't ibang klase ng utang. So kung may mix ka ng, for example, credit card, car loan, housing loan, good sign yan. Pinapakita nito na responsable ka sa iba't ibang financial obligations mo. At panglima, new credit. Dahan-dahan lang Dahan-dahan lang sa pag-apply ng maraming loan o credit card ng sabay-sabay. Bakit? Kasi pag ginawa mo yan, para kang sumisigaw sa mga bangko ng, "Hey, desperado na ako for money." At para sa kanila, that's a huge red flag. Okay, so ano ba yung good score na sinasabi natin? Let's look at this chart. Kung nasa 300 to 600 ka, nasa poor range yan. Yung goal natin is umabot man lang sa good, which is 651 pataas. At kapag umabot ka na sa excellent range, yung 751 to 850, aba, dyan na papasok yung power mo to negotiate for better deals. E paano kung mababa ang score ko ngayon? Huwag kang mag-alala, hindi yan permanent. The good news is, pwede mo yung 11 up. So tara, pag-usapan natin yung mga actionable tips para mapaganda yung financial reputation mo. So para i-summarize natin ang game plan, una at pinaka-importante, laging magbayad on time. Pangalawa, keep your balances low below 30% ng limit mo. Pangatlo, huwag sabay-sabay mag-apply ng loans. Pangapat,
Huwag isara ang mga lumang credit accounts. At panglima, i-check mo yung credit report mo every year para makita kung may mali. It's really that simple. At yang panglimang tip, yung pag-check ng report mo, napaka-importante niyan. Kasi paano mo malalaman yung score mo kung hindi mo titingnan, di ba? Hindi to hulaan. Pwede kang kumuha ng official copy ng credit report mo. Isa sa mga credit bureaus dito sa Pinas ay ang TransUnion at promise, simple lang ang proseso. Step 1, i-download mo lang yung application form sa website nila. Step 2, i-submit mo yon kasama ng 2 valid IDs at isang selfie. Step 3, may maliit na fee na 200 pesos, babayaran mo online. And Step 4, may mabilis na video call lang para ma-verify na ikaw talaga yan. Pagkatapos niyan, isesenda nila sa'yo ang iyong official report. Easy, di ba? Kaya tandaan mo to ha, ang credit score mo, hindi lang yan basta numero. Ito yung salamin ng financial reputation mo. Ito ang nagpapakita kung gaano ka karesponsable sa pera. Yung mga maliliit at tamang hakbang na gagawin mo ngayon, yan ang magbubukas ng malalaking oportunidad para sa future mo. Siyempre, bago tayo magtapos, paalala lang po na ang ating usapan na yon ay for educational purposes only. Para sa personal na financial advice na bagay sa sitwasyon mo, napaka-importante pa rin kumonsulta sa isang professional financial advisor, okay? Kaya ngayon, ang tanong ko para sa'yo ay ito. Ngayong alam mo na ang sekreto sa likod ng loan approval, ano ang pinakaunang hakbang na gagawin mo para simulan ang pag-level up ng iyong credit score? Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.